Hello, good evening mga kapatid. Napag-alaman natin dito sa Manila, Philippines na pati pala ang First Lady ay biktima nitong si Diskaya, no? Ito po, FL na biktima rin ni Diskaya. Ayan. Yan po ito ay pinakikita po ni Presidential Communication Office Undersecretary Attorney Claire Castro ang mga depekto sa gusali ng Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Manila na dapat ay natapos ngayong September 4. Ang kontraktor ng proyekto ay ang Great Pacific Builders ng General Contractor INC Incorporated po yun. Isa sa mga kumpanya ng mga Diskaya. Ayan, ipinakikita po ni Attorney Claire. At ito nga po ang sabi, binunyag ng Malacanang na maging ang proyekto ni First Lady Liza Marcos ay naging biktima ng kumpanya ng mga Diskaya. Personal na ipinakita ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa media ang gusali ng Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Manila na maraming depekto at dapat ay natapos ngayong September 4, 2025. Ang kontraktor ng proyekto ay ang Great Pacific Builders and General Contractor Incorporation, isa sa mga kumpanya ng mga Diskaya. So, sinabi ni Castro na ang proyekto ay pinondohan ng 107,983,255.11 na sinimulan noong January 2025. Subalit hindi natapos ngayong September 4 at mababa ang kalidad ng pagkakagawa. Dahil dito kaya galit at dismayado si First Lady dahil sa hindi natapos sa proyekto at agad iniutos ang investigasyon. Kabilang sa madepekto ay ang kawalan ng alulod sa labas ng gusali. Kaya nababasa lahat ang dumadaan upang kapag umuulan, hindi pulido ang finishing sa elevator bukod pa sa maliit ito at hindi pa tapos ang cinema para sa cinematic purposes. May mga kwarto rin sa gusali na semento lang sa halip na lagyan ng tiles. May mga leak ang mga kubeta at bubong, barado ang drainage system at nakalitaw ang piping sa bahagi ng hagdanan. Personal din nag-inspeksyon ang unang ginang sa gusali, subalit tumanggi siyang magsalita. Wow, sikat na sikat talaga itong itong si Diskaya, Talagang matindi ang utak nito dahil isipin nyo, pati po ang First Lady ay kanyang nabiktima. So, ang dapat talaga dito kay Diskaya ay marami na rin naman nagpatunay. Marami na rin naman ang ebidensya. Bakit ito ay hindi pa dinadampot, Ano pang iniintay? Bakit napakabagal, napakahina ng ating hustisya? Bakit kailangan pang pagwalain ng husto ang taong bayan? Gusto na ng taong bayan makita na napaparusahan ng mga ganitong magnanakaw. Si Diskaya ay talagang ito ay may nakuhang teknik sa mga Duterte kung paano magnakaw. Paano biktimahin ang malalaking tao dahil hindi pipitsuging tao ang kanyang biniktima. Ang gobyerno, ang bayan, at pati na ito ngayon lumabas na pati ang First Lady ay nabiktima niya. Mga kapatid, itong ganitong klase ng tao ang hindi dapat mamayagpag. Sa totoo lang po, tayo po talaga ay napasok ng sindikato. Hindi lang po siguro maisigaw ng iba na nakatataas na tayo ay talagang napasok ng sindikato. Kasi tingnan nyo, lumala ang nakawan. Ang mga tumitistigo at nagsasalita, pinapatay. Kung ito ay hindi maaksyonan talaga ng mga nakatataas o ng ating hustisya,
Ang tao talaga ang magiging hustisya dito. Ang taong bayan talaga. Kasi nakukuha na lahat eh. Nakukuha na lahat sa pera. Lalo na ang mga ganitong nagpayaman sa nakaw na ngayon ay pinagbabayad na. Madali lang sa kanila ang pumatay, ang magpapatay. Nakapag-ipon na sila ng mga pambayad nila. At maging ang mga nasa hustisya, ang karamihan ngayon ay nababayaran. Mahirap po mga kapatid, kaya dapat po ang mga leader ng malalaking grupo dapat nating suportahan. Tama naman si Congressman Teddy Casino. Dapat lahat ng grupo magkaisa. Tigilan nyo na po ang pagiging makasarili. Makasarili kong masasabi, alam nyo bakit? Sumasama ako sa mga rally eh. Pero nakikita ko ang ibang grupo lumalayo sa ibang grupo. Nagsasarili sila. Ito po ay sa dahilan na sila ay may kanya-kanyang agenda. Unang-una, ang mga grupong ito ay ang nai-encounter kong grupo, ang gusto nila sila yung mas malakas, mas maraming members, mas kikilalanin. Pero ang katotohanan, may mga pansarili din sila. Pero sana, sa pagkakataong ito, na ang ating bansa ay kinawawa na ang ating bansa ay niloloko na ng husto ng mga taong ito, magkaisa na po tayo. Si Aling Marie po ay walang grupo. Tayo po ay meron lang page at YouTube channel. Pero nakikiisa sa atin ang mga mamamayan. Nakikiisa ang mga supporters, ang mga followers, ang mga subscribers. Nakikiisa sa ating katwiran. Kaya po ako sumasama talaga sa rally. Lalo na kung nakikita ko na talagang may katwiran kung bakit nagrarally. Pero nalulungkot ako na umuuwi dahil hindi ko pa rin napagtagumpayan ang laban. Ang gusto ko po talaga isang bagsakan lang. Pag nagrally, pag isinigaw ang mga magnanakaw at panindigan, maging determinado tayo sa laban. Ang laban ay laban. Hindi po pwedeng magpatalo sa laban, lalo na kung ang nilalabanan ay mga suwail, mga sakim, magnanakaw, mamamatay tao na naglilingkod sa ating gobyerno. Matatawag ba natin na paglilingkod ang ginagawa nila? Hindi po. Matatawag natin itong gobyerno ng mga magnanakaw at mamamatay tao. Kaya mga kapatid, laban. Hindi masamang mamatay kung para sa bayan, sapagkat ang ating ipinaglalaban ay hindi para sa ating sariling kapakanan, hindi para sa isang tao lamang. Ito ay para sa lahat, lalo na sa ating mga kababayan na walang boses, punong-puno ng takot, lalo na nga ba ipinamukha sa kanila ng nakaraang rehimen na pinapatay na lang na parang manok ang bawat lumalaban. Yan lang po mga kapatid. Si Diskaya ay dapat nang bigyan ng aksyon ng mga taga-hustisya. At hindi lamang po si Diskaya. Isama nyo rin ang mga promotor na nasa gobyerno, ang mga kasabwat na politiko. Hindi pwedeng ang mga ahensya lang, ang DPWH lang, hindi pwedeng mga engineers lang, hindi pwedeng mga contractors lang. Ang nagbibigay sa kanila at nagpapasok ng listahan para sa budget ay taga-gobyerno. Kaya yan po ang inyong bantayan at imbestigahan. Dahil isa-isa nang nagsisitakas ang mga sangkot sa nakawan. Salamat po.